Hindi ko na ulit alam kung paano magsalita sa harap ng camera kasi sobrang tagal kong nabakante sa paggawa ng content, sa paggawa ng video. Ayun, nahirapan ako kasi hindi ko alam paano ako mag-i-start ulit. But gumawa na lang ako ng list ko dito na susundan para makwento ko sa inyo yung mga gusto ko sabihin or ano ba, basta yung mga gusto ko i-share. This vlog is gonna be all about some life updates, mga nangyari sa buhay ko for the past months kasi maraming buwan ako nawala. And ewan ko, gusto ko lang gawin yung mga dati kong ginagawa. And isa na rin siguro is para may makita ko na memories dito sa account ko na to. And alam ko magiging mahaba tong vlog na to, but sana makisama kayo. Bumili pa ako ng mic para lang dito sa content na to. Ayan po. Dalawa pa nga yung binili kong mic kasi para may pang-reserva tayo if ever na malupat tong isang mic. Ayan, nakita nyo, may supot pa. May plastic pa. Ayoko tanggalin kasi nangihinayang ako. So, sige, tanggalin na natin since officially mag-start naman tayo ulit ng content dito sa YouTube. So, tanggalin natin. Tanggal ko na guys. Alam ko naman yung iba sa inyo na nanonood sa akin before is kilala na ako. And yung iba naman is nakilala ko sa pagko-content. And yung iba is mga mutuals ko, mga kabarangay. Wow, alam mo naman talaga. And yung iba is friends ko. And yung iba is family. Yes, family iba. But, ayun nga, sa mga bago pa lang dito sa aking channel. Hello guys, I'm Joshua. You can call me Josh. Nagko-content na ako matagal na. If mag-scroll kayo dito sa account ko, may mga old videos ako na inalis ko na rin. Kasi, wala lang, sobrang cringe ako sa sarili ko na ginawa ko pala yun. Ginawa ko pala yung mga bagay na yun. And ayun, again, I'm Josh. I'm 19 years old. I'm currently a second year BS Tourism Management student at Nueva Ecija University of Science and Technology, commonly known as NUST. And to be honest, it's not my dream course. Tourism management, it's not my dream course. So siguro na-share ko sa ibang videos ko na hindi talaga tourism management yung first choice ko kapag nag-college na ako. And kasi ang last vlog ko rin is nung grade 12 pa ako. So medyo matagal-tagal na rin talaga nabakante yung channel ko na to. And ayun, to share a brief background lang about sa akin. Doon muna tayo sa course ko talaga, yung dream course ko, which is Fine Arts, major in Advertising Arts. But unfortunately, wala ditong course na ganon sa place namin, sa Kabanatuan. That's why, pumili na lang ako ng kung saan ako masusuportahan ng family ko. Pero mahal pa rin, magastos ang tourism. So ayun, napili ko yung course sa tourism dito sa NUST. Guys, fun fact, tourism management is the one and only course na pinag-applyan ko and nag-admission test ako. And NUST rin yung kaisa-isang school na pinag-applyan ko. Wala akong ibang school na pinag-applyan. So ayun, thank God, nakapasok naman tayo sa tourism management. And guys, management is a non-board program. Yun nga, ang dream course ko nga is Fine Arts, major in Advertising Arts. Na wala dito, ang meron lang na nag-offer nun is sa UST, sa De La Salle, I guess, sa Ateneo, sa mga malalaking school na wala dito sa place ko. And kasi, kaya napili ko rin yung Fine Arts in Advertising Arts, major in Advertising Arts. Kasi idol ko si Pam Swing since 2016 pa. Kaya rin ako nag-start mag-video ng ganito. Ayun nga, pinili ko yung Fine Arts, major in Advertising Arts na gusto ko kasi simula bata pa lang is nakikita ko na talaga yung sarili ko na maharap ako sa harap ng camera. Gusto ko nakikita yung sarili ko sa harap ng camera. And also, isa pa, since then, nung elementary ako, alam ko na sa sarili ko na kaya ko pala magganito, especially sa multimedia arts, like editing ng photos, videos, like, okay, natutuhan ko siya sa sarili ko lang, like, hindi ko siya inaral, like, nagulat ako, okay, kaya ko pala gawin. May ganun pala akong talent talaga. Which is, I'm glad about kasi nagagamit ko siya. And nung elementary rin, lumaban ako ng photojournalism. I don't know anong place ako nun, pero nung tumagal kasi hindi ko na siya pinagpatuloy. Kasi nag-focus ako sa talent ko na nung nag-high school ako, which is music. Kaya singer ako, guys. Huwag kayong singer ako.
Dami ko ng kwento. So, siguro, okay na siguro yun. Dito na tayo sa aking listahan. Ang haba, parang ipapasang essay sa school. Balik lang tayo. Balik tanaw, ano ka, matanda? Hindi. So, March 2023, ang last YouTube upload ko, which is yung Olfu Campus Tour. Road to 2,000 views na ata yung vlog na yon. Like, yun na yung pinaka-last na video ko na na-upload dito sa YouTube. And, ayun, eventually, wala na. Sa pagkakaalam ko, nagko-content pa rin ako nung 2023, pero hindi na ako ganun ka-active. Unlike, kasi guys, if some of you didn't know, I've been a content creator for almost 4 years. I worked with over 100 brands na local and international, and pandemic baby ako. Means that pandemic ako nag-start mag-content. Ang galing lang kasi habang tumatagal, yung mga kasabayan ko nagko-content, kasi ang main focus ko is Instagram. Doon ako nag-start sa Instagram. Nung pandemic rin, yun talaga yung pinakamaingin na social media, yung Instagram. Galing lang kasi yung ibang mga kasabayan ko nagko-content, like yung iba graduate na, yung iba professional na, like may mga professional na akong nakasabay na teacher na sila, may mga CPA, like sobrang dami talaga. Iba, nagkapamilya na, ang galing. Talaga, okay, ang bilis ng panahon. Parang before lang, we used to do contents and nagko-collab pa kami. Tapos, nag-aaral pa. Like, talagang nagko-content kami habang nag-aaral. Tapos, ayun, ngayon, graduate na sila. Ang galing lang. Sobrang nakaka-proud sila. Grabe. Kung papanood nyo man to guys, sa mga kasabayan ko nagko-content before, I'm proud of you. I'm proud of you guys. So, ayun nga. So, noong July 2023 is no senior high school graduation namin. Thank God, I graduated with honors. Ayun, senior high school graduation. Wala akong vlog noon. July 2023 rin, mabas yung result ng college admission test sa NUST, which is nakapasa ako sa tourism management. Thank God kasi nabigyan ako ng opportunity mag-isa sa mga scholar ng bayan. Kaisa-isang school na in-applyan ko. Noong August 2023, first day na sa college. Sa pagkakaalam ko, August 14 nag-start ang pag-aaral ko sa NUST. Nakamit ako ng mga bagong friends. Guys, pumasok ako sa NUST. It's just me, myself, and I. Like, loners. Karoon ako ng friends, circle of friends. Pito kami. Naging anim, naging pito, naging ano, naging pito. Ewan ko. Pero, nung natapos yung first sem ng first year, alam niyo na nangyari. Nasira ang friendship. Hindi ko alam bakit nasira. Okay, gets ko na kung bakit nasira yung friendship namin. Dahil sa isang kasama namin sa circle of friends, kilala mo na kung sino ka. Hindi na kita name drop kasi ayoko mag-disclose ng information dito. Which is too personal din. So, August 2023 rin, guys. Guys, some of you didn't know, SK official ako. Ito yung picture ko. Yun, yung August 2023 rin is nag-file na kami ng candidacy for the PSKE. Medyo mabigat rin, but kinaya ko naman kasi knowing na I'm running for the position of SK counselor or SK member na kasi tawag. Tapos, nag-aaral pa ako. So, medyo dapat kaya ko i-handle lahat ng bagay. And then, October 2023, ito na yung campaign or last week ng campaign ng BSKE or Barangay Sangguniang Kapitan Election. And also, UMIT week yon in terms ng school. Nung week ng last week na ng campaign, natapat kasi ng intrams namin sa school, which is yung UMIT. So, sa mga taga-NUST dyan, alam niyo UMIT. Yung UMIT, natapat siya nung last week ng election. Last week ng campaign ng election. Sadly guys, hindi ako naka-attend ng UMIT. Naka-attend pala ako first day lang kasi I need to, mag-campaign para sa election. And ayun, thank God nanalo naman ako sa pagkaka-SK. Ay, SK na siya. Isang araw lang ako naka-attend ng UMIT. Kasi 1 week siya, so 5 days. And first day lang ako naka-attend, which is yung opening. And thank God, nanalo naman ako sa SK. So worth it lahat ng pagpupuyat, worth it lahat ng paghihirap, worth it yung pagka-item. Umitim rin kasi ako kasi kada nangangampanya kami, lakad dito, lakad doon, dapat dedicated ka talaga and passionate ka sa ginagawa mo. And ayun, talaga namang binigay namin lahat. Like, umitim na kami, pagod, puyat. And thank God, nanalo kami. Pero,
hindi kami lahat nanalo sa partido namin. Tatlo lang kami SK na nanalo, which is yung SK chairperson and isang SK member na kasama ko. So, tatlo lang kami. November 2023, nag-oath taking na kami bilang official Sangguniang Kabataan member. Thank you, Lord. Praise the Lord. December 2023, yun nga, nakwento ko naman yung nasira namin friendship ng circle of friends ko. Guys, hindi ako may kasalanan. Please, huwag niyo akong idamay sa... Joke lang. December 2023 rin, youth camp. Kung di niyo rin pala alam, I am an active youth ministry leader and a worship leader also. January 2024, sabi ko nga sa inyo, nagko-content ako before. I've been a content creator for 4 years, nearly 4 years. And noong January 2, 2024, na-meet ko yung isa kong kaibigan na influencer and content creator, si Ate Zehana. Hello? Kasi siya, alam nyo, sobrang galgalan talaga yung buhay niya. Kung pina-follow niyo na siya matagal na, makikita niyo yung mga content niya talaga. Like, kung hindi makeup, kung hindi skincare, gala ng gala, kung saan saan pumupunta. Nung parang around December, nasa kalagitnaan ata ako ng youth camp nun. Nag-chat siya, like, punta daw siya dito kasi gusto niya magpunta sa mga cafe, store, dito sa Cabanatuan. And sabi ko, okay, go. Ang galing talaga, I don't know if galing siya ng Manila that time. Tapos, pumunta siya dito sa Cabanatuan. Saglit lang, kasi January 2 na rin yun. Katatapos lang ng New Year. And then, nagkita kami. Ang galing kasi from being a content creator and influencer friends, tas nagkita kami personal. Ang galing. And nag-content collab rin pala kami sa isang brand na skincare, which is yung Hyalu from Ever Bilena. January 2024 din, ang second semester ng first year. January 2024 din, nag-audition ako sa NUST Coral. Actually, to give a brief background din, matagal ko ng plano mag-join sa NUST Coral. Pero kasi, ang first audition ata nila sa pagkakatanda ko is online. Pero napag-abutan ako ng cut-off. Dalawa kami talaga sasali, pati yung kaibigan ko nung simula high school. Kasi kumakanta rin yung kasama ko siya sa may choral din nung high school and nung senior high. Dalawa kami papasok, pero napag-abutan kami ng cut-off. So, ang unang pa-audition nila is online, tapos yung second na pa-audition is face-to-face. So, sabi ko, okay, mag-audition ako na face-to-face. Tapos, ayun, nag-audition ako sa NUST Choral and nakapasa naman ako. Thank you, Lord. Naging official trainee ako ng choral for 2 months, I guess. Almost 2 months din ako naging trainee. Official trainee ako. So, shoutout sa mga kasama ko sa choral dyan. Sila Kuya JC, si Shaina, ayun, isa sa naging kaibigan ko sa choral. Shaina, yan, shoutout sa mga kasama ko sa choral. Hello, guys. Ayun, eventually, umalis rin ako kasi hindi ko kinaya i-schedule. Hectic yung schedule kasi everyday ata 4 PM ang rehearsals namin sa choral. Tapos ang class ko is may 7 AM class ako. Eh, alam naman ako service. Ako ay isang Commuters Club of Asia lang. So medyo nahirapan rin ako. But kinaya naman kasi nagawa ko siya for 2 months. Eventually, umalis rin ako sa choral. And I am grateful kasi nakapasok ako. And isa rin yun sa pinakamagandang highlights ng college life ko so far. Noong April 2024, nag-tour kami sa Manila. Siyempre, as a tourism management, hindi mawala yung tour. Kasi nga, siyempre, ba't ka nag-tourism? Alam mo namang matulog ka na lang. Siyempre, di ba, magtutour. Magtutour kayo. So, kami sa Manila for 2 days lang, isang gabi lang, tapos 2 araw. Ang pagkakatanda kong pinuntahan namin is Crown Plaza. Doon kami nag-seminar. Then, tumuli kami sa Astoria Plaza. Doon kami natulog. Guys, sobrang worth it yung tinulugan namin kasi imagine, anim lang kami magkakasama. Hindi siya kwarto, parang isang buong bahay siya may sala. Ang luwang, sobrang luwang, grabe. Tapos anim lang kami. Tapos ako kasi, gusto ko nakakakita ako ng mga city lights, ganun. Fan ako ng mga ganun, yung mga building. And, ayun, bilang ako lang lalaki sa magkakasama, tapos 5 silang babae. Sabi ko, sa sala na lang ako matulog kasi ang luwang talaga guys, pang isang buong pamilya. Dalawa yung kwarto, yung isa maluwang, tapos yung isa dalawang bed. Tapos yung isa kong kasamang babae, doon na rin siya sa sala, pero magkahiwalay kami. Yung sofa, dinugtong ko yung isang kama, tapos siya, sa kama siya nahiga. Sobrang ang galing lang, nakakatuwa kasi bilang probinsyano na bihira ma-expose sa mga ganong lugar.
sa mga city. Nakakatuwa, sobrang galing, worth it yung ano, pero nakakabitin kasi 2 days lang and isang gabi lang kami sa hotel na tinuluyan, pero worth it yung hotel. May video vlog ako dun na ipinasa namin sa isang subject, pero hindi ko sure kung i-upload ko. Guys, comment down below kung i-upload ko ba or ano. May 2024, nagbakasyon na kami. Yan, bakasyon na, pahinga na. Nag-try din ako ng bagong haircut ng bakasyon. So, papakita ko na lang sa inyo. Ipa-flash ko na lang dito sa screen yung haircut ko. Yun nga, nung first semester, hindi ako nag-dean's lister kasi may isang subject ako na hindi siya totally nabagsak. But, ang passing kasi for dean's lister is 2.00. So, DOS, flat DOS. Kapag may flat DOS pababa ka na tapos hindi pasok yung GWA mo, it means hindi ka pasok sa dean's lister. Pero kapag ang lowest mo lang is DOS, pasok ka. Pero dapat pasok pa rin yung GWA mo. Nung first sem, first year, may isang prof ako na binigyan ako ng 2.25. Guys, imagine, 0.25 lang. Yun lang guys yung bagsak kong grades. Like lahat pasado. Flat 1, 1.25, 1.50, 1.75. Puro ganun yung grades ko. Tapos nag-iisang subject lang yun na nag 2.25 ako. Pero nung nag-second sem na, nung first year, bumawi. Sabi sa inyo, babawi ako. Sobrang galing. Nung second semester na ng first year, guys, na-dean's lister ako and rank 14 ako sa buong batch namin. Base result, na siya ranking, pero nung binilang ko, pang rank 14 ako sa buong batch namin. Meron din ako dalawang awards, which is yung Leadership Award and Exemplary Award. Thank you Lord kasi ang galing, hindi ako na-deal nung first sem, first year, pero binawi, like bawing-bawi ko nung second sem. Ay yung first sem ng second year, hindi ko lang sure kung DL ako, pero sana. June 2024, may dalawang organization na lumapit sa akin. Nag-reach out rin sa akin na isang tao, hi Kuya Elot. So si Kuya Elot, churchmate ko siya, pero hindi kami close. Nito lang kami naging close nung pumasok ako sa organization. So yung local student government ng department namin, ayun, nag-reach out sa akin yung vice governor na baka daw pwede ko kuhanin. Okay, sige. Pero papunta na ako doon. Like, gusto ko talaga pumasok sa organization nga ng local student government. Kasi nga, nawala ako sa choral. So, gusto ko rin ma-expose sa mga tao. Gusto ko rin ma-enjoy yung college life ko na hindi lang puro aral. At the same time, you're serving your fellow students. Being creatives ako ng local student government. Sobrang thankful ako kasi hindi lang ako basta napasok sa isang organization, but nagkaroon ako ng pamilya, ng friends, at talaga namang sobrang supportive to each other. I'm really grateful sa samahan ng LSG ng department, which is my CMBT. LSG, hello guys, shoutout sa inyo. Ate Gov, Kuya VG, Kuya Sek, and sa lahat ng LSG, shoutout. Kung napapanood nyo man to, or kung mapapanood nyo man to, hello, shoutout sa inyo guys. So, parang pababa na ako ng camera, no? Pero okay lang yan. Basta makinig lang kayo sa kwento ng buhay. And in July 2024, nag-shoot na kami ng publication materials for the council ng LSG. Yun, nangangapa pa ako. Akala nila nung una, tahimik na ako. Sa una lang. Talaga, as in, ala akong imik, hindi ako kumikibo sa kanila. Yun rin yung first impression nila sa akin. Like, titignan na lang nila ako, akala nila tahimik ako. Basta, ganun lang ginagawa. Pero ay, eventually, talaga ako pa yung nangunguna sa ingayan sa council. And August na, second year na ako. Wow, bilis ng panahon. Nakaraos ako sa first year. Kaya pa ba? And November 2024, UMIT week na. Siyempre, bilang part ka ng council, ayun, sobrang busy sa UMIT. Ayun, na-enjoy ko UMIT. Sobrang saya, sobrang memorable. December na ngayon. End na ng first semester ng second year. Nakaraos na naman ako. Sigit ko na rin guys, yung once in a year na pagkikita namin ng senior high school friends ko, si Pauline at si Christine. Talaga, as in, once in a year na lang kami nagkikita. Pero si Pauline kasi, minsan, like, may biglaan kaming set na lakad. Kapag available siya, okay, sige, go. Kasi pareha silang nursing. Of course, sila is nursing. Yung isa sa Wesleyan, yung isa sa Good Sam. And ako sa NUST. Yung isang taga Wesleyan, hindi ko na mahagilap kung saan nga hagilapin. Teen ko na nanonood ka.
Ang dami niya ng na-miss sa buhay ko. Pero si Pauline naman, minsan 'pag may free time siya, china-chat niya ako. So, pinag-uusapan namin kung go ba, sige laban, ganyan. Pero minsan naman, nagko-call kami, like video call. Pero mostly lang kasi si Pauline lang yung nakakausap ko. Kasi si Tin, ewan ko ba sobrang busy ni Tin. And may jowa na rin kasi si Tin. So, talagang ganyan. Mas priority mo na yung partner mo than your friends. Doon na natatapos ang ating listahan. I used to do this before. Pero, hindi ko pala nasabi, ano, nung nawala ako sa pagko-content, like, after ko mawala sa pagko-content, nagkaroon ako ng time na mag-reflect, nagkaroon ako ng time mag-realize ng mga bagay-bagay. And itong year lang rin, nagkaroon ako ng opportunity na gawin pa rin yung ginagawa ko but not in front of the camera. Kasi nga, di ba, I know sa sarili ko na creative ako and artistic and passionate, hardworking, lahat na ibigay. Nitong year, nag-open ako ng side hustle ko which is, yun nga, I'm a freelance graphic artist na. And nag-open ako ng side hustle ko which is yung Josh Designs. Pa-flash ko sa screen. So, kung may maipapagawa kayong layout, edit, and so on, like mga projects sa school na kailangan ng layout, ng edit, guys, reach out to me lang. Kahit na hindi na ako gumagawa ng content sa harap ng camera, gumagawa pa rin ako off-cam. May naparoonan rin yung talent na meron ako, which is yung pag edit nga. And it taught me that kahit na mawala ka sa isang bagay, may mas better na dadating sa'yo. May mas better na ibibigay sa'yo si Lord. Sobrang natutuwa ako kasi kahit na na-stop ako sa paggawa ng content, may dumating pa rin sa akin opportunity para magawa ko yung mga bagay na ginagawa ko before and para, para mas ma-enhance pa yung talent and skill na meron ako. Sa mga umabot dito sa dulo ng video, thank you for listening and thank you for watching this podcast type vlog. Hindi ko sure kasi, nagpaplano ako, ang dami kong plano, like ano ba gagawin ko, magpo-podcast, magsasalita ba, magagawa ba ng mga vlog na katatawanan. Ayun, sana sa mga manonood, I hope you guys support me ulit sa gagawin ko. Ayun, thank you for watching and thank you for listening to this video. I hope na may natutunan kayo kahit na kinuwento ko lang naman yung mga ganap ko sa buhay nung nawala ako sa YouTube. And yun, thank you for supporting me. Sana support nyo pa rin ako sa mga gagawin ko pa. Guys, drop ko na rin yung mga social media accounts ko. I-follow nyo ako. And let's get connected to each other. So, ayun na guys. Thank you for watching and see you on my next vlog.